Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Japet. Taong 1991. Tanhay, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, 12 taong gulang pa lamang si Japet. Nakatira sila sa lugar ng Tanhay sa Kabukiran, malapit sa Pamplona. Dati pa gustong ibahagi ni Japet ang kwento ng buhay. Kaso nga lang, baka hindi paniwalaan. Dahil literal na napaka-imposibleng mangyari. Paano ba naman? Nakakuha ito ng isang mutya na kung tawagin ay tagulilong. Nalaman niya na lamang ito sa lola na isang manggagamot. Aatras tayo ng ilang taon. Nagsimula ang lahat nang minsang utusan siya ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Emelda. Pinapapunta siya ng syudad ng Tanhay upang bumili ng gaas. Pangkonsumo nila ito sa araw-araw dahil walang kuryente ang tahanan. Ang ginagamit nila ay Petromax. Ito ang nagsisilbing liwanag nila tuwing gabi. Gabi na nang makauwi si Japet. Hirap itong sumakay ng habal-habal sa panahong yun dahil kaunti lamang ang bumabiyahe. Pagkababa niya ng habal-habal, kinakailangan pa niyang maglakad ng halos 1 oras makarating lamang sa mismong tahanan. Matatakutin pa naman si Japet. Kaya kumuha ito ng lukay o tuyong dahon ng nyog upang gawing sulo. Matapos makagawa, mabilis na siyang naglakad paakyat ng bundok. Hindi niya alintana ang pagod dahil balot ang isipan niya ng takot. Dahil ang lugar nila, madalas may nagpapakitang mga kakaibang elemento. Bigla na lamang itong dadaan sa harapan at napakapangit ng itsura. May matandang kuba daw, pugot na ulo, ungo at tikbalang. Hindi naman ito maipagkakaila sa lugar. Dahil kung titignan pa lamang ang postura nito, talagang nakakatakot na. Matataas ang puno at lampas tao ang mga damo. May maliit na daanan at halos hindi mo makita ang unahan. Halos mahimatay na siya ng mga sandaling yon dahil sa pagod. Pero hindi pa rin ito huminto sa paglalakad. Paliit ng paliit na rin ang kanyang sulo. Painit ng painit ito sa kanyang kamay at muka. Malayo pa ang tahanan. Maiiyak na nga lang si Japet na mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lang may nakita itong nakaharang sa daan. Maliit na tila mga batong itim. Palapit ng palapit si Japet hanggang sa nakita niyang mga ibon pala ito na tinatawag na karo-karo o mas kilala sa tawag na tagulilong. 3 ibon na kulay itim na may halong kayumanggi. Napakunot ang mukha ni Japet. May pinag-aagawan ang mga ibong ito na kulay puti at bilog na bato. Nagtataka ang bata dahil nakakakita naman siya ng mga ganitong ibon malapit sa kanila. Pero lumilipad kapag nilalapitan ng tao. Ngunit sa pagkakataong yon, halos 1 dipa na lamang ang layo niya at tila hindi siya pinapansin. Tila nagsasabungan pa ang mga ibon habang nag-aagawan sa bilog na puting bato. Nga pala, ang tawag sa Ingles ng ibong ito ay nightjar. Hinding-hindi mo ito makikita tuwing may araw. Kadalasang makikita mo ito sa mga kalsada ng kabukiran pero sa dilim. Balik tayo sa kwento. Dadaanan na lang sana ni Japet ang mga ito.
Subalit bigla na lamang naglaho sa paningin. Yung tipong kahit hindi siya kumurap, nawala na lang bigla. Kasabay ng tila mabibilis at malalaking hayop na kumakaluskos sa masukal na bahagi ng lugar. Yumuyugyug din ang mga sanga sa itaas ng puno. At rinig ni Japet ang nakakakilabot na mga langit-ngit. Halos maihina ang bata sa takot lalo na't humihina na ang apoy sa sulo. Tinanaw niya ang daan paitaas. Sobrang layo pa ng tatahakin. Kaya naman hindi na kinaya ni Japet at sumigaw na ito ng, "Tabang! Tulog! Naku po! Tulugan niyo ako!" Wika ni Japet. Paulit-ulit lamang ito sa sinasabi. Subalit ayon sa bata, tila siya lamang ang nakakarinig ng kanyang pagsigaw. Hanggang sa umupo na lamang siya sa tabi ng daan. Nilapag sa gilid ang galon ng gaas at tinakpa ng tenga. Sa pamamagitan nito, kahit papano ay nawawala ng kaunti ang pagkatakot. Hindi na niya naririnig ang nakakakilabot na ingay ng lugar. Ilang sandali din siyang nanatili sa ganong pwesto. Hanggang sa napansin niya yung batong bilog. Bigla na lamang itong nagpagulong-gulong. Tatawid sa kabilang bahagi ng daan. Tapos muling babalik na naman sa pinanggalingan nito. Pero hindi gumugulong pa ibaba. Samantalang pababa naman ang lugar. Halos mabaliw na si Japet na mga sandaling yun. Hindi katagalan ay napikon na ito. Yun bang naubos na ang takot? Napalitan ng pagkadesperado. Tila gusto niyang makipagpatayan sa kung anuman ang mga kumakaluskos sa lugar. "Yawa mo! Lumabas kayo dyan! Hanggang takot lang naman kayo eh! Lumabas kayo! Ipakita nyo sa akin ang mga itsura nyong pampapangit! Peste man jay oh! Ginagalit nyo ako eh! Patayan na lang kaya tayo!" Wika ni Japet nang walang pag-aalinlangan. Maniwala man kayo sa hindi, bigla na lamang natahimik ang buong lugar. Nawala na yung mga kumakaluskos. Yung pagyugyog ng mga puno. Huminto na din sa paggalaw ang batong bilog. "Duwag! Mga duwag kayo! Ito ba? Ito bang bagay na ito? Tinatakot niyo pa ako sa gamit na ito ah. Pwes kukunin ko to nang makita niyong hindi ako nagbibiro at hindi ako nagpapatinag sa inyo. Subukan niyo magparamdam uli. Makakatikim kayo sa akin. Sasabuyan ko kayo ng gas at sisindihan. Di bali na lang masunog ang lugar na ito. Mamamatay naman tayong sabay-sabay." Buling wika ni Japet. Wala nang kumaluskos pa. Hindi niya alam kung bakit siya nabaliw ng panandalian. Ayon sa kanya, totoo pala na kapag ang tao ay naubos ang pasensya at takot, babalutin ito na matinding tapang. Pero panandalian lang naman pala ang lahat. Dahil nang makarating sa kapatagan, dito na bumalik ang kanyang ulirat. Kumaripas siya ng takbo hanggang sa makarating sa tahanan. Gulat naman ang tatay niyang tawagin na lang natin sa pangalang Joel. Maputla si Japet na mga sandaling yun. Marumi ang damit. Pawis na pawis at buhaghagang buhok na tila mula sa matinding pagkagulat. Hingal na hingal ito at naghahabol ng hininga. "O Japet, ano bang nangyari sa'yo? Tsaka, bakit ginabi ka na?" Tanong ni Tatay Joel na nakainom ng tuba. Nang mga sandaling yon, nasa ibaba ng tahanan si Japet. Nakaupo sa unang baitang ng hagdang kawayan. Nga pala, ang bahay nila Japet ay tipikal na bahay probinsya. Nakaangat ang sahig na kawayan sa lupa.
Kwadrado at nasa tuktok ito ng bundok kung saan ang buong paligid nito ay umana nila. Kwantay, may naghamon po sa akin eh. Diyan sa babaan, sa pagitan ng dalawang puno ng mahogani at ipil-ipil. Huminto po ako doon eh, kasi maraming kumakaluskos. Basta nakakatakot. Tsaka may nakuha po ko. Ito po, pinag-aagawan ng mga tagulilong. Kaso bigla na lang naglaho. Maniwala man kayo sa hindi tay, gumagalaw nga to kanina eh. Pagpapaliwanag ni Japet. Ano na naman yung kalokohan mo? Oo, naniniwala naman ako na may elemento dyan. Pero nagkataong sa'yo talaga nagpakita. Marami namang beses akong dumaan dyan. Baka dahil lang yan sa malikot mong imahinasyon. Hindi porket may nababalitang elemento sa lugar. Totoo na lahat ng mga ito. Kaya pala amoy gas ka eh. Natapon pa ata ang ibang laman ng galon mo. Wika ni Tatay Joel. Hindi naman nagsalita pa si Japet. Naghugas na lamang ito ng katawan at matapos maghapunan, kaagad ding nagpahinga. Dito pa lamang niya naramdaman ang pananakit at pagbigat ng katawan. Parang lalagnatin. Nilalaro niya yung bato sa pagitan ng mga daliri habang iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Tinitigan niyang maigi ang bato hanggang sa napansin na tila pumitik ito sa kanyang daliri. Yun bang may tumutusok na karayom? Nagulat pa si Japet dahil sa kirot. Ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Inilagay sa ilalim ng unan nang makaramdam siya ng antok. Hanggang sa nagising siya bigla ng hating gabi. Na naginip si Japet ng napakaraming elemento. Yung mga naririnig niya sa kapitbahay. Lahat ay nakita niya sa panaginip. May matanda pa na ubod ng pangit ang mukha na biglang kumausap sa kanya. Ang sabi nito, huwag wawalain ang bato na nakuha. Ngunit para sa kanya, panaginip lamang ang lahat ng yun. Kaya hindi na niya binigyang pansin. Inisip niya na baka dulot lamang ito na matinding trauma sa mga naranasan. Makalipas ang ilang araw, palagi niyang naririnig na nagrereklamo ang ina. Ayon dito, araw-araw na lamang may kung anong nakikita siyang mga kakaibang bagay sa paligid ng bahay. Pero bigla na lamang itong nawawala. Hoy Joel! Joel! Kanina may nakita ko uli. Diyan sa gilid ng malaking puno ng gimelina. Parang ukay. Gumagapang-gapang pa sa damuhan tapos dumulundag na lang pababa doon sa bangin. Kahapon din meron pero iba ang itsura naman. Tapos kagabi, akala ko yung sinampay ko lang. Pero nang lapitan ko, mukhang babae na nakaputing damit. Pagpapaliwanag ni Nanay Imelda. Binanata naman ito ni Tatay Joel. Ay sus, Ginoo! Minsan kasi, kapag lumalakad ka para magtinda sa eskwelahan, mag-agahan ka. Nagkakape ka lang at hindi mo nilalagyan ng laman ng tiyan mo. May makakain naman dyan. Ay nako, delikado kapag lumalayan ni Imelda. Tugon ni Tatay Joel. Hoy! Anong tingin mo sa akin, baliw? Kung tutuusin, mas baliw ka pa nga. Halos araw-araw ka na lang tumutungga ng tuba. Hindi ako nagkakamali ano. Alam mo naman siguro na maalam ang nanay ko sa panggagamot. Kaya alam ko kung may kakaiba sa paligid. Pati yung anak mo nga, napapansin kong bigla na lang may sumusunod sa kanya tapos nawawala. Muling wika ni Nanay Imelda.
Sa mga narinig ni Japet sa ina, nanumbalik ang takot sa sarili. Oo, tama. Ang lola niya na ina ng nanay ay manggagamot. Manghihilot din ito at kumadrona. Kaya hindi nagsisinungaling ang ina. Kaya naman naisipan ni Japet na puntahan ang lola upang itanong kung ano bang nangyayari. Hindi namang kalayuan ang bahay nito. Nasa baba lamang ng bundok. Nang makarating siya sa tahanan ng lola, kaagad bumungad sa kanya ang lola niyang tawagin na lang natin sa pangalang Lucrecia. Abay, apo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay teka, pasok. Pasok ka sa loob. Sinusundan ka ng lamang lupa, apo. Ngayon pa lamang ako nakakita na sumusunod ito sa isang tao. Wika ng lola sa labas pa lamang ng bakuran. Nagulat at nangilabot si Japet sa mga sinabi ng lola. Mabilis siyang napatingin sa likuran at buong paligid. Pero wala naman siyang nakita. Kayo naman po, lola. Tinatakot niyo ako eh. Seryoso? May sumusunod sa akin? Tanong ni Japet. Abay, hindi mo nakikita. Pambihira kang bata ka ha. Isang tikba lang ang sumusunod sa'yo. Teka. Masilip nga kung nariyan pa. Ay, nariyan pa rin. Nasa lilim ng punong manggang yan. Bakit ba sumusunod ang elementong ito? Teka, anong kinuha mo sa kanila? Ang ibig sabihin ko may napulot ka bang kakaibang bagay? Galit ang itsura ng tikbalang Muling wika ni Lola Lucrecia. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola? Anong nakuha? Tugon ni Japet. Ay, linting bata Nakapulot ka ba ng kakaibang bagay? Wala kang nakita o napulot. Abay, bakit sinusundan ka niyan? Ay, teka po. May isang bato po. Singkulay halos ng tubig. Ito po dapat ang itatanong ko sa inyo kasi may nagpaparamdam daw ayon kay mama. Wala naman po kung kaalam-alam, lola. Ito ayan. Yan yung napulot ko. Pinag-aagawan niya ng 3 ibon Wika ni Japet. Sabay abot sa matanda. Jesus ko. Kaya pala, sinabi ko na nga ba? Nanindig ang balahibo ko nang makita kung sumunod ang nilalang na yan. Hindi mo kasi nakikita dahil wala ka pang orasyon. Kay lakas na mutya nang nakuha mo, apo. San mo ba ito napulot? Ay, hindi bali na. Ang batong nakuha mo ay isang mutya na tinatawag na tagulilong. Napakalakas. Hawakan mo at pakiramdaman. Jesus, ramdam ko ang presensya. Kinukurot pa ang palad ko. Wala sigurong pahintulot ang pagkuha mo, ano? Malamang ang isang yan ang nangangalaga sa mutyang ito. O hindi kaya, galing ito sa kanya. Wika ng matanda. Nagulat naman si Japet. Ayon sa bata, karaniwan na ang taong may mutya sa lugar ng tanhay. Kaya may kaunting ideya na siya dito ngunit hindi niya inakalang mutya pala ang napulot. Ang sabi ng lola, malakas ang tagulilong. Isang malakas na pambuta o sabulag sa Tagalog. Mas malakas pa ito sa Trabungko. Malakas din ang mutya tuwing gabi. Kaya niyang maramdaman sa malayuan kung may banta ba o wala. Kaya ding kilatisin ito ang tao kapag kinukulam. Pinayuhan si Japet na kung saan niya nakuha ang bagay na yon. Manghingi ito ng pahintulot sa lugar. Mag-alay din siya ng kahit anong pagkain o matamis.
Ngunit natatakot ang batang bumalik sa lugar na yon. Kaya naman sinamahan siya ng lola niya kahit hirap na hirap ito sa pag-akyat ng bundok. Dito ba? Abay, napakaraming elemento sa lugar na ito. Aray ko po. Ang sakit ng balakang ko. Matutuluyan na ata ako dito, apo ha. Ikaw talaga ka. Napakaduwag mo. Wika ni Lola Lucrecia. Hindi naman na nagsalita pa si Japet. Pinagmasdan lang ang lola sa ginagawa nito. Kumuha ito ng panyo. Nilapag sa lupa at nilagay ang batong nakuha niya. Pumikit ang mga mata ni Lola Lucrecia. Bumubuka ang bibig habang tinatapik siya sa balikat. Napatanong naman sa sarili si Japet kung ano bang ginagawa nito. Pinagmamasdan niya lamang ang lola. Hanggang sa nagsabi ito. Abay, kaya naman pala. Hinamon mo eh. Nagwala ka daw dito. Bibiyayaan ka na nga ng gamit. Ikaw pa daw ang galit. Wika ni Lola Lucrecia. Nagulat si Japet sa sinabi ng lola. Kinakausap pala nito ang mga elemento sa lugar. Tinakot kasi ako, lola eh. Ayun, bigla na lang akong napikon. Kaya gusto ko na lang sana makipagpatayin sa kanila. Sino ba namang taong hindi madedesperado kung alam niyang may mangyayari sa kanyang masama at naiipit na? Pagpapaliwanag ni Japet. Ang pagkatakot sa iyo ay isang pagsubok, apo. Pagiging matatag at mapagpasensya. Sa halip nagalit patuloy sila sa iyo. Natural na susubukin ka kapag mapapasayo ang isang mutya. Pero parte yun ng proseso. Ayon sa narinig ko sa elemento, natutuwa sila sa iyo sa tuwing nakikita ka nilang napapadaan. Tumatakbo ka daw kasing bigla. Mga elemento. Hindi naman pala alam ng bata na ibibigay niyo sa kanya ang mutya. Natakot lang naman daw siya. Wag ka nang sumabat pa. Ako na ang kakausap, apo. Wika ni Lola Lucrecia. Ilang sandali lang ngumiti na ito. Tinitigan sa mata si Japet. Ipinagkakaloob na sa kanya ang gamit sa isang kondisyon. Huwag muling maghahamon. Dahil ang ibang mga elemento ay pinagtatangkaan na ang buhay ng pamilya ni Japet. Kaya palaging may bumibisita sa kanila. Habang binabahagi ni Japet ang kwento, mapapaisip tayong pilyo pala ang mga elemento. Totoo naman daw. Dahil mismong si Japet ay laging ginugulat ng mga ito. Yun bang hindi siya tinitigilan sa pananakot? Yung walang magawa at palaging pinaglalaroan. Kaya naman tinuruan na siya ng lola ng orasyon. Maniwala man kayo sa hindi. Matapos niyang matuto ng karunungan, ang sabi ni Japet, mas mabuti na lamang kung hindi siya natuto. Dahil araw-araw ay tila nananaginip ang bata. Nakikita niya ang iba't ibang klase ng elemento. Yung biglang kakalabit sa kanya. Magugulat ka na lamang sa sobrang pangit nito. Yung mukha ay parang natunaw na plastik. Nilalangaw pa at sobrang nakakadiri. Kaya naman pala sa tuwing may kukulit sa kanya ay napakarami ng langaw sa palibot. Nakita niya din yung tikbalang. Pasilip-silip lang ito sa kakahuyan. Bigla na lamang nawawala. Pero ang nakakatakot talaga, nang harapan niyang makita ang itsura ng isang kapre. Akala niya yung naririnig niyang malaki at makisig ay hindi pala totoo. Para lamang itong tao pero sobrang itim ng balat. At kung hindi ngingiti at didilat, hindi daw ito makikita sa dilim. Magpaganon pa man,
Walang nagawa si Japet dahil nabuksan na ang ikatlong mata. Hanggang sa pinasok na niya ang mundo ng manggagamot. Laking pagtataka naman ni Tatay Joel at Nanay Imelda sa laki ng pinagbago ng mga kinikilos ng bata. Hindi na niya halos kibuan ang mga ito. Napapansin nilang palaging may kinakausap habang nag-iisa. Madalas din siya nagpupunta sa bahay ng lola. Nananatili doon ng ilang araw bago umuwi. Ito ay dahil unti-unti na siyang natututong manggamot. Hanggang sa dumating ang araw. Nagtaka si Tatay Joel. May bumisita sa kanila na dalawang tao. Isang matandang babae at isang matandang lalaki. Magpapagamot daw sila sa nagngangalang Japet. Ano ka mo? Magpapagamot? Tama ba ang narinig ko? Hindi naman manggagamot si Japet ha? Wika ni Tatay Joel. Nang mga sandaling ito nakikinig lamang si Japet habang naliligo ito sa banyo. Ay, papasukin mo sila, Tay. Pinabalik ko at sinabing sa bahay na lang magpunta. Huwag na sa bahay ni Lola. Wika ni Japet mula sa banyo. Anong kahibangan nito? Isang manggagamot ka na. Kaya pala doon mo gusto mamalagi sa bahay ng lola mo. Doon ka rin dumidiretso galing eskwelahan. Tinuturuan ka na pala nitong manggamot. Wika ni Tatay Joel. Pinaliwanag naman ni Japet ang lahat. Pati na rin ang batong nakuha niya. Kung hindi siya nagpaturo sa lola, hindi siya titigilan ng mga elementong nagpapakita at nangungulit sa kanya. Kaya ngayon nagagawa niya na itong itaboy at kalaunay natuto na rin siyang manggamot. Tay, hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko eh. Dagdag ni Japet. Nalaman ko na lang noong isang araw. Sinabi sa akin ng nanay na kailangan matuto ni Japet ng karunungan. Ikaw ang bahala, anak. Pero minsan, kung merong problema, sabihin mo sa amin ng tatay mo nang hindi kami nag-aalala. Inakala naming nababaliw ka na eh. Sabat ni Nanay Esmeralda na nooy naglalaba sa gilid ng banyo. Wala nang nagawa si Tatay Joel. Napailing na lamang ito habang nakakunot ang muka. Yung matandang babae ay di umano'y kinukulam. Nalaman ito ng lola at sinabing siya lamang ang makakagamot dahil hindi niya kakayaning kalabanin ang mangkukulam. Yung tagulilong ay nakabalot na sa tela. Ginawa niyang habak. Marunong na rin magpako si Japet sa murang edad pa lamang. Harapan niyang pinatawag ang mangkukulam. Na mga sandaling yon, nasa itaas na sila ng bahay. Kita ang takot sa mga mukha ng magulang nang makita nito kung papaano nagbago ang pananalita ng matandang babae. Nasa gilid lamang si Japet. Kinakapa ang noo ng matanda habang dumadaing at nagbibitaw ng mabigat na salita. Ay, kung sino ka mang lecheng yawa ka, magpakita ka sa akin. Ipakita mo ang mukha mo kung gusto mo kong kalabanin. Wika ng matanda. Ba't ako magpapakita? Di nakilala mo ko. Ang sabi ng lola ko, mangkukulam ka daw eh. Bakit mo nga pala kinukulam ang taong to? Masama ka. Tugon ni Japet. Napag-utusan lang ako ng isang taong may galit sa kanya. Ito naman ang trabaho at kinabubuhay ko. Kahit labag man sa loob ko. Wika muli na matandang babae. Tanggalin mo na lang yung kulam. Tsaka sino ba yung nagpakulam? Ano daw yung pangalan niya? Hindi kita papakialaman. Basta tanggalin mo yung kulam. Babayaran ka pa ng tinula mo kapag tinanggal mo ito. Tama ba, Manong? Kapag gumaling ang asawa niyo, babayaran niyo siya? Wika ni Japet.
Sabay lingon sa asawa ng matandang kinulam. Abaye, oo. Tama ka dong. Tugon ng matanda. Hindi bali na. Kapag ginawa ko yon at nagpakita ay malalaman niyo kung sino ako. Tatanggalin ko lamang ang kulam at sasabihin sa inyo kung sino ang nagpakulam. Pero labas na ako dito. Kung maaari, huwag niyong sabihin sa kanya ang ginawa kong pagtanggal ng kulam. Tugon ng matandang babae. Dagdag pa nito, Elena ang pangalan ng nagpakulam. Napahawak naman sa dibdib ang matandang lalaki at kita sa mukha nito ang pagkagulat. Samantala, sinabi ni Japet na tinanggal na ng mangkukulam ang sumpa. Jesus, Ginoo. Anak ko lang pala ang nagpakulam. Ano bang nagawa namin sa kanya? Ba't niya kami ginaganto? Wika na matandang lalaki. Bumagsak naman ang ulo ng matandang babae at bumalik na ito sa ulirat. Inalalayan namang kagad ni Tatay Joel ang matandang babae at pinainom ng tubig. Rosana, ayos ka lang ba? Si Elena daw ang nagpakulam. Bakit kaya? Tanong na matandang lalaki. Anong sabi mo? Si Elena kamo Alberto? Hindi kaya patungkol ito sa testamentong hinarap natin sa abogado? Tungkol sa mana ng lupain at ari-arian natin. Hindi ba nakita niya yon? Baka nagtampo kasi sa bunso mapupunta ang gusto niyang parte ng lupa. Dapat kinausap natin lahat sila. Sabi ko na nga pa ito ang mangyayari. Wika na matandang si Rosana. Nang mga sandaling ito, sumabat na si Nanay Imelda. Ayon sa kanya, labas na sila sa usaping pamilya. Sila na ang magresolba nito at kausapin ang anak na si Elena. Dagdag naman ni Tatay Joel na ibigay na lamang sa anak kung anong napili nitong parte ng kanilang ari-arian. Kausapin ang lahat ng mga anak bago magpasya. Hindi na nagsalita pa ang dalawang matanda. Tumangulang ito at malaki ang pasasalamat kay Japet. Kumuha pa ang matandang si Alberto sa kanyang wallet ng pera. May kalakihan ito at inabot kay Nanay Esmeralda. Ngunit hindi niya tinanggap tapos tumitig sa anak. Sobrang seryoso si Japet habang umiiling. Pasensya na po, Manong. Hindi po talaga kami tumatanggap ng pera eh. Kung gusto niyo magbigay siguro, kahit piso lang, ilagay niyo po sa altar ng bahay namin. Kayo po ang maglagay. Ito po ang bilin sa akin ni Lola eh. Sa katunayan, hindi din siya natanggap ng pera. Wika ni Japet. Yun na nga ang nangyari. Kumuha ng 2 piso yung matandang lalaki. Ito pa yung dos dati na hindi pa bilog kung hindi heksagono. Matapos sinabi ng matandang si Alberto na may sakahan sila malapit sa lugar at pinagkakatiwala nila ito kay Tatay Joel upang pagtaniman. Bilang pasasalamat, pwede niyong gamitin at isasama namin ito sa testamento. Tumira kayo doon kung gusto ninyo. Hindi kayo mapapaalis doon hanggat buhay kami. Walang bayad na buwis at kami na ang bahala. Pagdating ng panahon, kung gustong tumira ng mga anak ko sa lugar, nasa sa kanila na yon. Wika ni Tatay Alberto. Napangiti naman si Tatay Joel dahil nalaman niyang ang lupaing yun. Patag at mataba dahil nasa tabi lamang ng ilog. Marami pa itong mga tanim na mangga. Hindi na nagbigay opinyon si Tatay Joel at Nanay Imelda. Dagdag kita din para sa kabuhayan nila ang alok na matanda. Sila ang magbabantay sa lupain. Matapos ng masayang tagpong yun, dinayo na si Japet ng iba't ibang tao.
lalo na nang mamatay si Lola Lucrecia. Karamihan na nagpapagamot sa kanya, yung mga may karaniwang sakit na dulot ng katandaan at bisyo. Hindi niya ito kayang gamutin dahil dikta na ito ng kalikasan. Sa halip, pinapayuhan na lamang ni Japet ng kung ano ang tama at hindi upang hindi lumala ang sakit. Pero hindi niya ito sinasabihang hindi gagaling. Sa kabutihang palad, himala na gumagaling ang iba. Ilang beses na din siyang nakagamot ng mga nabati, nakulam at nayanggaw. Nang mga sandaling ito nasa edad 24 na si Japet, nagpunta sila ng pamilya sa lugar ng bais para makipiesta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakatira sa bahay na pinuntahan, isa din palang manggagamot. Kaibigan ito ni Tatay Joel na tawagin na lang natin sa pangalang Danilo. Bigla na lamang siya nitong nilapitan habang nakatambay sa labas ng bahay. Sinabihan si Japet na nararamdaman niya ang karga ng binata. Sobrang lakas nito at nakita pa niya ang kasama ni Japet na lamang lupa. Oo, may kasama na si Japet at ito yung tikbalang. Palaging bumubuntot sa kanya pero hindi naman nagsasalita kaya hinayaan niya lang. Teka, paano niyo po nalaman Manong Danilo? Tanong ni Japet. Isa din akong maalam, iho. Kaya natural lang na makikita at mararamdaman ko ang taglay mo. Hindi ba't nabanggit sa akin ng tatay mo ang patungkol sa'yo? Ang liit-liit mo pa noon at sipunin. Pero ngayon, meron ka ng karga. Wika ni Mang Danilo. Ipinaliwanag naman ni Japet ang patungkol sa mga naranasan, maging ang gamit. Ang sabi ni Mang Danilo, alam niya na tagulilong ang tanga ng binata. Ngayong nalaman ko na isa kang manggagamot, maaari bang minsan hihingi ako ng pabor? Kasi oo, tatapatin na kita. Biyasa ko pero may mga bagay akong hindi kayang gawin. Lalo na yung pasyenteng taga-bukid na nayanggaw. Hindi ko naalis ang yanggaw. Hindi ko kaya kasi maalam din ang salarin. Pagpapaliwanag ni Mang Danilo. Nagtanong naman si Japet kung kailan lang ito. Ang sabi ng matanda, 2 buwan na ang nakalilipas. Hindi na bumalik yung pasyente. Nalaman niyang tinalian na ito ng magulang upang hindi makagala o makapanakit. Nang hingi ako ng pasensya dahil hindi ko talaga kaya, naramdaman ko pa nga ang pagkadismaya ng mga magulang. Tinanong ko nga kung sino sa palagay nila ang yumanggaw. Pero ayaw naman sabihin ng anak nila. Dahil papatayin lang ang buong pamilya niya. Wika ni Mang Danilo. E di, puntahan natin yung nayanggaw. Matapos magdaos ng piyesta, babalik ako dito Manong. Samahan mo ko sa bahay nung sinasabi mong nayanggaw ha? Tugon ni Japet. Tumango lamang ang matanda at pinaalam nito kay Tatay Joel ang kanilang gagawin. Kayo ang bahala. Tungkulin naman ng katulad nyo ang ganyan. Tsaka malamang, kaya ni Japet yan. Tugon ni Tatay Joel. 2 araw matapos ang piyesta, bumalik si Japet sa bahay ni Danilo. Kaswa lamang ang suot na tila karaniwang residente sa lugar. Oh, akala ko sa susunod na araw pa o hindi kaya sa susunod na linggo. Ang sabi ng tatay mo, abala ka daw palagi. Hindi pa naman ako nakapaghanda. Halika, Jap. Pumasok ka muna ng bahay. Wala naman ibang tao kasi umalis ang mag-ina ko. Mag-antay ka lang sandali ha. Kukunin at oorasyonan ko lang ang gamit ko. Wika ni Mang Danilo. Hindi naman nagsalita pa si Japet.
Naupo lamang ito sa sala ng bahay at ilang sandali lang. Lumabas na ng kwarto si Mang Danilo. May bitbit itong palaspas na gawa sa dahong anahaw at sobrang luma na nito. Hugis krus at may suot ding kwintas si Mang Danilo. Napatanong naman si Japet tungkol sa gamit nito. Ayon sa matanda, ang palaspas niya ay pinagpala. Paano ba naman? Nang basbasan ito ng pari, nakaramdam siya ng kakaiba. Yun bang uminit ang palaspas? Kaya inisip niyang baka pinagkalooban ito ng lakas ng Panginoon. Hindi ako makapaniwala noong una. Akalain mo ba namang sa dami ng mga palaspas? Dito pa lang ako nakaramdam ng kakaiba. Gawa ito ng tatay ko. Mga 9 na taon na ang edad ng palaspas na ito. Pero hindi pa rin nasisira. Tsaka itong kwintas ko naman ay bulalakaw. Sa tatay ko ding galing. Malakas at maraming katangian ang kayang gawin. Dagdag ni Mang Danilo. Labis naman ang pagtataka ni Japet. Alam niya ang bulalakaw ay isa sa pinakamalakas na bertude. Ngunit bakit hindi kayang makumbate ni Danilo ang yumanggaw? Magpaganon pa man, hindi na siya nagbigay pa ng opinyon. Baka iba ang isipin ni Mang Danilo at sabihing mayabang si Japet. Hapon na sila umalis. Bumiyahe sila at 2 beses sumakay. Sa jeep at habal-habal. Sobrang layo pala talaga ng lugar ng Nayanggaw. Halos hangganan na ito ng Oriental at Occidental. Sa katunayan, gabi na nang makarating sila sa lugar. Hindi niya maipaliwanag ang kabuuan ng lugar dahil madilim na nang dumating sila. Basta may ilang kabahayan. Magkakalayo ang mga ito. Napapalibutan na makapal na kakawyan at taniman ng mais at palay. May isang bahay doon na kalakihan ngunit gawa lahat sa kahoy. Dito nakatira ang Nayanggaw. Nakita naman sila kagad ng mga magulang nito habang paparating. Tawagin na lang natin sa pangalang Mildred at Jose. Nagtataka ang mga ito kung bakit sila nagpunta sa lugar. Kagad namang nagwika si Mang Danilo. Susubukan ko muling gamutin ang anak ninyo. Pero kasama ko ang binatang ito. Nga pala siya si Japet, taga-Tanhay. Wika ni Mang Danilo. Ganun po ba? Nariyan sa silong ng bahay si Samuel. Ilang buwan na din naming tinago ang nangyari sa kanya. Baka kasi dumuging kami ng mga tao dito at kung anong gawin sa anak ko. Jose, samahan mo sila sa silong. Wala pa namang ilaw doon. Tsaka nagwawala si Samuel kanina. Baka mangagat. Mungkahi ni Aling Mildred sa asawa nitong si Jose. Nakaangat ng halos 1 dipa ang bahay nila mula sa lupa at ang silong nito ay napapalibutan ng yero. Ayon kay Manong Jose, nilagyan nila ng matitibay na materyales para hindi makawala si Samuel at para wala din ibang taong makapasok sa loob o maski makasilip man lang. Dala-dala ni Manong Jose ang flashlight. Pagkabukas ng tarangkahan, bumungad kay Danilo at Japet ang hubot-hubad na lalaki. Nakatali ito ng kadena na tila gagamba na gumagapang sa lupa habang tumutulo ang laway. Sobrang baho din sa ilalim at nakita nila ang nagkalat na dumi ni Samuel. Nako, malala na nga. Kuya Samuel, naririnig mo ba ako, kuya? Lalapit ako, ha. Huwag mo kong sasaktan. Tutulungan lang kitang gumaling hanggang sa makakaya ko. Wika ni Japet habang nakaangat ang kamay nito at kinakawayan si Samuel. Inabusuhan naman ang binata ni Manong Jose na hindi na kumikilala ang anak nila.
Pero hindi nakinig si Japet. Habang si Mang Danilo naman, kita sa mukha ang pag-aalala nito sa binata. Maniwala man kayo sa hindi, biglang umamo ang mukha ni Samuel. Nakakunot na tila nabahag na aso at umupo sa lupa. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Ito pa lamang muli ang unang pagkakataong narinig ni Manong Jose na nagsalita ng maayos ang anak. Hirap na ako. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Gusto ko nang mamatay. Tay, patayin niyo na po ko. Pagmamakaawa ni Samuel. Nagkumahog naman si Aling Mildred pababa ng bahay nang marinig na nagsalita ang anak. Habang si Manong Jose, naiyak na lamang at sinabing, Anak, bahal na bahal kita. Ikaw na lang ang natitirang anak namin ng nanay mo. Dahil patay na ang ate mo, hindi ba? Kaya wag mong sabihin na gusto mo na ring mamatay. Manalig tayo sa Diyos, anak. wika ni Tatay Jose. Pagkarating ni Aling Mildred sa ibaba, umatungal ito ng iyak at gustong lapitan si Samuel. Ngunit kagad itong pinigilan ni Mang Danilo. Huwag, Aling Mildred. Pansamantala lang nagbalik ang wisyo niya dahil may ginawa sa Japet. Dito ka lang. Wika ni Mang Danilo. Kuya Samuel, hindi ka pa namang ganap na aswang eh. Naibalik ko pa ang diwa mo. Hawakan kita sa noo ha. Huwag mo kong aagatin. Wika ni Japet. Sobrang namangha naman si Danilo nang tumango si Samuel at yumuko. Pagdampi ng palad ni Japet sa noo ng binata, bigla na lamang itong bumagsak sa lupa. Tila nawala ng lakas ang buong katawan. Ilang sandali lang naririnig nilang humahangos ito. Marahang tumatayo pero sobrang pagsik na ng itsura ni Samuel. Tila nasapian ng demonyo. Tumulis ang mga ngipin at umitim ang mga mata. Manong Danilo, ilabas niyo po mga magulang ni Samuel. Iba na to. Malakas at baka makawala sa pagkakatali. Utos ni Japet. Pinalabas naman kagad ni Mang Danilo ang mga magulang. Silang dalawa na lamang ang nasa loob. Nagusal na ng pangdepensa si Mang Danilo habang winawasiwas ang palaspas at panay ang halik sa kwintas na bulalakaw. Habang si Japet naman, iginukumpas ang kamay at dinuduraan si Samuel. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sa makatuwid, wala akong balak na masama dahil gusto ko lang makausap ka. Alam kong bulong sa hangin ang gamit mong pagyanggaw sa kanya. Nahihirapan na siya oh. Pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mo. Bakit mo ba siya niyanggaw? Tanong ni Japet. Pero ng mga sandaling yon, abot langit na ang kaba at nilalabanan na lamang ang takot. Ano? Makikiusap? Tama ba ang narinig ko? Ano bang dapat pag-usapan? Pagalingin? Oy, kung sino ka man magpakita ka sa akin ng harapan. Huwag kang magtago sa sabulag mo. Baliw ka pala eh. Hindi kulam ang tumama sa kanya. Pagiging aswang. Mapapagaling mo lang siya kapag napatay mo na ako. Pero hindi sa ganitong paraan. Wika ni Samuel. Yun na nga eh. Hindi nga kulam at alam ko yun. Maaalis mo din naman ang yanggaw, hindi ba? Kaibigan, ako na yung kusang nakikiusap sa'yo. Kung gusto mo, pupuntahan pa kita para makuha sa'yo ang gamot. Usapang lalaki at mabuti ang hangarin. Huwag mo namang gawin to sa kanya. Teka, hindi mo pa sinasabi kung anong dahilan kung bakit mo siya niyanggaw.
Baliw ka talaga. Anong tingin mo sa akin, hangal? Ibibigay ko sa iyo ang gamot? Eh di makikilala mo ko ngayon. Buang mandiyay ka. Kung ako sa iyo, umuwi ka na lang. Tsaka hindi importante na sabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ko siya niyanggaw. At sino ka ba? Tatay ko? Bulok ka pala eh. Muling wika ni Samuel. Marami na akong nagamot. May nagamot din akong nayanggaw pero nakausap ko naman na matino eh. Siguro, malakas ang loob mo dahil sa isip mo. Hindi ko alam kung saan ka ngayon nakatira, no? Pues sasabihin ko sa'yo. Bukas din makikita mo ko sa bukana ng bahay mo. Pinalaan na kita eh. Pinapainit mo ang ulo ko. Ubus na ang takot ko. At pwedeng magpatayan tayo ng harapan. Pero yan ay kung kakayanin mo. Kaya huling pakiusap. Ibigay mo sa akin ang gamot. At walang makakaalam na iba nito maliban na lang sa akin. Kaibigan, ayos lang ba? Muling pakiusap ni Japet. Subalit imbis na tumugon, mas nagalit pa ito. Halos bumagsak ang sahig ng bahay sa pagwawala nito at pilit na inaabot si Japet. Ibaba mo na ang pagpako. Malakas siya at sinabi ko na ito sa'yo. Wika ni Mang Danilo. Hindi ako natitinag sa'yo. Kung gusto mong puntahan ang bahay ko, puntahan mo. Pero magsisisi ka. Dahil uubusin ko lahat kayo ng pamilya mo. Pati na rin ang pamilya ng niyanggaw ko. Wika ng sumape. Sinabi ko na sa'yo, pero hindi ka pa rin nakinig. Hindi man kita kayang kitilin sa paraan na ito. Pero lulumpuhin kita. Hindi ka makakagalaw hanggang sa dumating ako sa bahay mo. Yawa kang demonyo ka! Tugon ni Japet. Sabay bitaw sa pagkakapako sa aswang. Nakita ni Mang Danilo ang galit na mukha ni Japet. Pinikit nito ang mga mata at may kung anong binato sa hindi malamang direksyon. Hoy Jap, anong ginawa mo? Tama ba ang narinig ko? Pupuntahan mo ang bahay ng aswang. Mukhang delikado ang pinaplano mo dong. Wika ni Mang Danilo. Pinakawalan ko siya sa pagpako pero hindi siya makakalabas. Ginagalit niya ako eh. Nauna na doon ang tikbalang. Tignan natin ang yabang ng aswang na yan. Madulas ang dila niya eh. Babaluktutin to ng tikbalang. Lulumpuhin ang katawan ng buong na yon. Tugon ni Japet. Hindi ito inaasahan ni Danilo. Ang tikbalang pala ay gabay ni Japet sa gamit. Ayon kay Japet, nabanas na siya sa tikbalang dahil sinusundan siya nito palagi. Maging sa pagtulog, sumisilip ito sa kanya. Kaya naman nakapagbitaw ng orasyon si Japet sa elemento. Pero hindi ito ng laban niya. Sa halip na kayuko lamang na tila asong maamo. Napag-isip-isip ni Japet na binabantayan siya nito. Kaya hinayaan niya na lang. At kalaunay nauutusan at kaakibat na niya ito sa panggagamot. Kabisado ng tikbalang ang kumpas ng kamay niya sa kung anumang utos ang ipapagawa ng binata. Hindi nagsasalita ang tikbalang. Taliwas sa mga narinig niya sa mga kwento. Totoong hindi nagsasalita ang tikbalang pero nakakaintindi ito. Balik tayo sa kwento. Nang mga oras na yon, sinabi na ni Japet na hindi niya napapaabutin pa ng umaga. Pupuntahan niya ang aswang at titignan ang yabang nito. Kung gusto niyo pong sumama, Manong, ayos lang po. Wika ni Japet. Abay kahit sabihin mo ngang hindi ako pasamahin, sasama ko. Pero sobrang tapang mo pala, Japet.
Gabi na at malakas ang aswang. Wika ni Mang Danilo. Yun na nga eh. Hinamon niya ako eh. Kaya sa ganitong oras at kalakasan niya ako pupunta. Tignan natin kung hindi ba siya magmakaawa. Wika ni Japet na galit pa rin ang itsura. Nagpaalam na sila kay Aling Mildred at Tatay Jose. Ang sabi ni Japet, babalik sila kinabukasan at gagaling na si Samuel. Inabot naman ni Manong Jose ang 2 flashlight upang may magamit sila sa pagtahak ng daan. Yun na nga ang nangyari. Umalis silang 2 habang si Mang Danilo naman naguguluhan dahil napaka-imposibleng malaman ni Japet ang lugar. Tatanungin niya sana ito, pero minabuti na lamang niyang manahimik at sundan ng binata. Mga 3 oras silang naglakad hanggang sa sinabi ni Japet na malapit na sila sa lugar. Ngawit na ngawit naman ang paa ni Mang Danilo sa kakalakad. Hindi man lamang sila nagpahinga. Hanggang sa makakita sila ng malawak na taniman ng nyog. May mga kabahayan pero ang lalayo ng agwat. Itinuro ni Japet ang isang direksyon at sinabing, "Yan Mang Danilo, yan ang bahay ng aswang. Akala niya siguro may tatago niya ang lugar kung saan siya nakatira. Nag-uusap pa lang kami. Pinapakiramdaman ko na ang presensya niya." Wika ni Japet. Nauna ito sa paglakad habang si Mang Danilo naman. Kita ang pagdadalawang isip sa muka. Nagpalingalinga sa buong paligid. Panay sabi kay Japet na may nakatira pang ibang aswang sa lugar. Ngunit hindi nakikinig ang binata hanggang sa makarating sila sa harapan ng bahay. Hindi kalakihan ang tahanan pero sementado. May aso pang kahol ng kahol sa likod na nakatali. Bukas ang pintuan. May kaunting liwanag na galing sa gasera. "Oh, kaya mo pa bang lumabas? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na pupuntahan kita? Siguro, para kang trinangkaso ngayon oh." Wika ni Japet na siyang ikinagulat ni Mang Danilo. Paano ba naman? Sa labas siya nagsalita at hindi man lang makitaan ng takot. Magpaganon pa man, walang tumugon sa kanya. Umabante na ng lakad ang binata at maniwala man kayo sa hindi. Nanlaki ang mga mata ni Danilo nang makakita siya na may sumilip sa bintana. Nakaduro naman ang daliri ni Japet dito habang papalapit sa pinto. Nang makapasok sa tahanan, bumulagtas sa kanila ang tila may sakit na paralisadong lalaki habang nakaupo sa mahabang upuang kawayan. Nakatabingi ang bewang at nakatagilid ang ulo. "Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Maayos ang pakikipag-usap ko pero asal demonyo ka. Ngayon sabihin mo sa akin. Sabihin mo ulit sa akin yung sinabi mo kanina. Salita!" Wika ni Japet. Hanggang sa nakarinig sila ng pag-iyak sa silid ng bahay. Pagsilip doon ni Mang Danilo, may isang babae at 2 bata. Ay nako, pamilyado pala ang isang ito. May anak at asawa. Wika ni Mang Danilo. Wag mo silang idamay. Aray, wag mong idamay ang pamilya ko. Wika ng aswang. Yan dapat yung inisip mo kanina eh. May pamilya ka naman pala. Pero kung magsalita ka parang wala kang pake. Sabagay, hindi mo pa ako nakikita eh. Tsaka hindi ako naparito para patayin ang buong pamilya mo. Ikaw lang ang sadya ko. Isang tanong, isang sagot. Ibibigay mo ba ang gamot o hindi? Yun lang. Ibibigay ko. Kaya ko lang naman niyanggaw si Samuel.
Dahil siya ang dahilan kung bakit kamuntikang magpakamatay ang kapatid ko. Naging nobya niya lang. Matapos makuha ang gusto, iniwang kagad. Kaya pinatikim ko ng lupit ng paghihigante. Ayun naman pala eh. Baka naman nalaman na aswang ang pamilya nyo. Kaya yun kumambyo. O hindi naman kaya. May iba pang dahilan. Dapat kinausap mo muna. Hindi bale. San mo nilagay yung gamot? At ako na magpapaintindi kay Samuel. Wika ni Japet. Tumingin sa altar ang aswang. Sinabi nitong may papel doon kung saan nakasaad ang mga kataga sa pagyanggaw. May langis na kailangang ilubog at ipainom kay Samuel para mailabas sa katawan niya ang yanggaw. Nagulat pa si Japet. Sumasamba din pala ang mga ito sa Panginoon. May santo at krus sa altar. Kaya naman pala hindi tumatalab ang pangkumbate ni Mang Danilo. Kinuha niya ang papel at may nakita siyang mga salita. Bawal sabihin ang mga kataga dahil delikado. Kinuha niya ang garapa na may langis. Nilagay doon ang papel. Sigurado ka ba? Ito ang gamot ha? Dahil kung hindi, ipapagulpi ulit kita. Dagdag ni Japet. Tumango lang ang aswang at matapos yun, humingi sila ng pasensya sa mag-ina sa dinulot nilang pananakot. Umaga na nang makarating sila sa bahay ni Samuel. Kalmado lamang ang binata na mga sandaling yun. Pinainom sa kanya ang langis sa garapa. Maniwala man kayo sa hindi. Sumuka ng sumuka si Samuel. Sobrang baho ng suka. Amoy imburnal. Kulay itim at sobrang nakakadiri dahil may gumagalaw pa. Ilang sandali lang. Hinimatay na si Samuel at sinabi naman ni Japet na kapag nagising na ang binata, pwede na itong pakawalan. Dagdag pa ni Japet. Papuntahin si Samuel sa bahay nila Japet at may ibibigay siyang pangontra. Kasabay nito ay kakausapin niya din kung ano ba talaga ang dahilan ng lahat. Hindi naman nagsalita pa ang mga magulang. Bibigyan pa sana sila ng pera pero katulad ng dati. Ayaw tumanggap ni Japet. Sa halip tumingin ito kay Mang Danilo at sinabing baka si Mang Danilo tatanggapin ng pera. Naku naman, ako talaga. Para na ding binenta ang pagkatao at karangalan ko niyan. Ayos lang po ang pagngiti nyo ngayon. Tsaka kay Japet kayo magpasalamat. Siya ang totoong nagpagaling sa binata. Ikaw lang pala ang kasagutang bata ka. Wika ni Mang Danilo. Nagtawanan pa ang lahat matapos yun. Ilang buwan ang nakalipas. Bumisita na si Samuel sa bahay nila Japet. Masigla na ito at bahagyang tumaba. Sinabi niya ang tungkol sa nangyari. Ayon dito, mahal naman niya ang babae. Kaso kailangan niyang tanggapin ang ibibigay nito. Alam niyang gagawin siyang aswang kaya hindi niya tinanggap. Inisip ng mga ito na mababaw lamang ang pagmamahal ng binata. Matapos yon, bigla siyang nagkasakit. Hindi niya alam na nayanggaw na pala siya. Hanggang sa pinuntahan niya ang bahay ng babae. Ngunit binantaan lamang ang buhay ng pamilya. Nakesyo kapag hindi siya bumalik. Papatay nito ang buong pamilya. Lalo na kapag pinagsabi niyang nayanggaw siya. Walang nagawa si Samuel. Sasama na sana ito sa babae. Ngunit itinali naman siya ng mga magulang. Malaki ang pasasalamat ni Japet at nagkausap na si Samuel at ang yumanggaw sa kanya. Pinapatago lang nitong lihim ang lahat para na rin sa reputasyon ng mga aswang. Hindi ito nananakit maliban na lamang kung uunahan. Sa mga karanasan ni Japet, isa lamang ang ibig sabihin.
Ang batang ito ay binigyan ng tangan ng Panginoon dahil meron siyang gampanang tungkulin. Hindi naman binigo ni Japet ang lahat hanggang sa nagkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Magpasa hanggang ngayon, ayaw niyang sabihin ang pagkakakilanlan. Gusto niyang manatiling pribado ang buhay, lalo't may pamilya na siya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya ng Tagulilo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.